song naton, My Savior's Love. Ready? Sing. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene. Wonder how he could love me, a sinner condemned and clean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, pray not my will be thine. He had no tears for his own griefs, but sweet drops of blood for mine. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Indeed, the angels beheld him and came from the world of light to comfort him in the sorrows we bore for my soul that night. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and He made him his very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. When did I saw him in glory, his face that I see, will be my joy to the ages to sing so for me. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Another song at the cross. And then mamati kita sa punong sa Ginoo pag kay Pastor Bert. At the cross. At the cross. Okay. Okay. Ready? Sing. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other throne I know, nothing but the blood of Jesus. For my pardon, this I see, nothing but the blood of Jesus. This is my plea, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other
nothing but the blood of Jesus. Sir Robel, would you please open us in the word of prayer? Let's pray. Loving God, salamat gid nga sa sinini mga tinion makatipo ng imong mga kanakan para sa paghimo sining buluhaton. Salamat loving God nga sa muntay pusoon yara gid ang pagpadayon sa paghimo sini sa pag-intercede sa pagpangamuyo kag sa mensahe karon nga mabatian namon amo naman mangin fuel sa kada adlaw namon nga pagasunod sa imo kabubuton. I-bless ang imo mensahidor, kag i-bless ang tagsa-tagsa ang tanan namon nga mga prayer request malabot gid sa trono sa imo bugay. This we pray in Jesus Christ's name. Amen. Mr. Bert? Okay, so mayang hapon kag pasalamat kita nga gintagaan naman kita sang Ginoo nga kagayunan, hindi ka lang kahigayunan kundi pribiliyo gid nga nakatipon kita subong kay basically kung hindi mayo lawas ta hindi kita kakadto diri, no? Pasalamat kita nga nakabugtaw pa kita ara ang kasigla nakaginhawa pa kita kag of course buhi kita, no? Kaga inadako na naton nga pasalamatan nga pidi pa kita makapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Kaga buksan ninyo ang inyong Biblia. Siling tato kinanglan may Bible kita nga dala. Hindi ako tanin ni schedule galing kay siyempre anytime kinanglan preparado ka, no? Kaga amo nang way ta ka pero importante nga madala naton ang pulong sa Ginoo. Okay, matindog kita palihog kag dalon ta kamo sa Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 verse 1 to 10. Okay, ako na lang mabasa kag ara manda sa screen. Sundon na kag mayo gid nga ara sa inyong Bible nga ginakaptan. Okay, if you then be risen with Christ, chapter 3, verse 1 to 10. If you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For you are dead, and your life is hid with Christ in God. Our life is hid with Christ in God. Verse 4. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornications, uncleanness, inordinate affections, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. For which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience, in the which you also walk sometime when you live in them. But now you also put off all this. Anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Verse 9, lie not one to another, seeing that you have put off the old man with his deeds, and have put on the new man which is renewed in the knowledge after the image of him that created him. Most gracious and loving Father, Lord, isini kadako nga pribiliyo ang magadala sang imo mensahe sa tagsa-tagsa nimo ka mga katawhan nga ari diri subong nga mapreparar kami sa pagpalapit sa tunos ang imo bugay. Lord, tinuoi ang imo alagad, sanctify me, Lord, i-equip mo, empower me so that I will be able to present what the message nga pagadalon sa tagsa-tagsa sa amon agud ipreparar kami sa pagpalapit sa trono sa imo bugay nga mga dalasang amon Ginoo nga pangapalangamuyoan. Ag even Lord sa pagpasalamat sang tanan-tanan nimo nga bugay sa amon kabuhi sa sininga adlaw. Thank you, good Lord, in Jesus' name. Amen. Okay? So a life built with Christ. Okay? A life built with Christ. Ano ina siya nga kabuhi? It is a life that possess a new nature.
Okay, hindi bala once nga nabaton naton si Kristo Jesus, nakabati kita sang gospel, kaga nag-response kita, before sina gapangita gid kita ya sang kamaturan. Kung mo gapangita kita kay nakita na sang Ginoo. He has foreknowledge, ginaprepara na sang Ginoo ang dalan nga sa diin makabati kita sang gospel. And with his knowledge, kabalo na siya nga when we heard that gospel, ma-response kita. Then, pagka-response naton, we are, nabato naton si Kristo ang aton personal manuluwas, we trusted Him as personal Savior and Lord of our life. Then, anong matabo sina? There is a new creation. Di ba la? When you are in Christ, you are a new creation. Tapos, yung padasuna na ni isang aton, ni Apostle Pablo, sa Colossians. Siling niya, if you then be risen, pamangkot, hindi bala? Nabilang siling, kung naluwas ka, ano karon? Di bala mo na? Okay? Kung naluwas ka, ano karon? Anong makita sa aton kabuhi? Anong aton mga response sa mga butang sa diin masugata naton sa matag adlaw-adlaw nga mga circumstances nga magatabo sa aton kabuhi? Makita bala ang bag-o nga kabuhi sa aton? Amo na nga ba ni Pablo? Siya, if you then be risen with Christ, ano karon? Since you were raised, ang ato nakita diri, the word therefore, magsayang therefore, no, di ba sa una na, therefore, it refers to sa that, ano lang siya, ti karon ano ka na? Risen, tumag-risen, ano? Dead. Di ba before, dead ka, di ba? So, you are died with Christ. We have been free from sin. Amo ginadapat naton basically nga aton nga panumdumon dira. Naluwas na kita sa sala. Although ang power sa sala, ang penalty sa sala natapos na. But ginapahibalo na din ni Pablo nga ang presensya sa sala ara paghihapon. Ara pa nga aton old nature. Although nga we are risen with Christ, no? You have been freed from sin and turned to a new life. Inaya review lang na sa aton, reminder lang na sa aton, and turned for a new life, leaving behind old ways. Kaya ti kunara pagyapon ang aton nga gawi sa una, do hindi consistent sa ginaklaim naton nga nagbago na kita. Di ba? Naluwas kita. Ang aton nga old ways, habits, values, sa vices, ang aton interest. Di ba? Damo na ito nabatian ng mga sermons, sang halin sang Sunday, nga ang aton nga dapat, ang aton interest, no? Di inablag ang aton priority, din kita ga-spend ang time naton. Kung sa igo, no? Kaya kita kung isa, apektado matasina, no? Siya, seek those things which are above. Seek those things which are above. And ano mga things na, that includes deeper knowledge of Christ. Ang aton attention, ang aton mga priorities. Deeper knowledge of Christ. Closer fellowship. Closer fellowship. Pudsaya. Grow in grace and in the knowledge. Magatubo kita sinaya. Kaya living organism kita mo. Once ka nabuhi kita no, spiritually matubo gina siya. No? Amat-amat. May pagkalain gidya makita sa ato. So mga experience naton sang iyang resurrection power. Kabalo kita nga buhi ang aton Ginoo. Kag nangin mandadaog siya victory over sin. Amo na aton gidapat pabalon. Agod nga maka enhance o kung makahatag sa aton sang hindi lagani encouragement kundi power, no, nga ma-change ang aton nga mga o ang mga kaugalingon, mga ni attitude naton. So experience the development of our godly virtues sa aton nga kabuhi, the fulfillment of the mystic and social responsibilities na ginahatag sa aton sa Ginoo under His church. So, ang ato nakita is fruitfulness nga makita sa iban. Ang bunga, kay kabudlay nga way sang bunga. Nato na-notice nyo, agyan sang Ginoo ang ano ganito, ang
ang hirid, ano kung sa Ilonggo, ano na nga, sika, ano nga trito? Higira, ano na, sa Ilonggo. Pag-agi, kay gutom sa mo. Tinakita ya nga kanami, healthy, pero ano pangitaw niyang bunga, wala. No? Meaning to say nga atong Ginoo ya, kapangita gid sang bunga, ang resulta sa atong kabuhi. Kaya ganun natabo na patay to, no? Di ba? So fruitfulness in witnessing. These things are blessings when we've been raised with Christ. Okay? Ano pa gida sa verse 2? Set your affection on things above. The Greek word literally says, set your minds on things above. Tama nang bot silingon, ang aton bla pang una. Pabugtaw naton ano nagasulod una gid sa aton paminsaron. Of course, una gid kun di ta careful problema Di ba? Sa atong kabataan, amo gina. Pero siling sa nga atong yung Pablo diri, if you have been raised with Christ, set your affection on things above. We should not be preoccupied with things on this earth, which is nga hindi nato na ma-avoid. Pero siling ni Pablo, ibutang nyo sa ang aton priority, dapat ibutang naton in order. Una gid siya. That's why seek first the kingdom of God. Hara kita dapat pangamuyo kita sa iya. Tawag kita sa iya, kag mangayo kita sa siyang bulig every day. These are not hindi matud nga hindi sala nga sila nga ang aton nga hindi nga kita makatubang sa mga obligasyon naton, sa aton nga job, sa aton nga career, sa aton nga mga apo naton nga nadulong naton, sa aton nga mga panimalay. But this can be wrong should they become priorities above Christ. Ara na ta sa iya mo. Di ba? Then siyempre, your life is hid with Christ in God. Or your life is deposited with Christ. Ara na. Secured na kita kay Christ niya, ni Pablo, because your life is hid with Christ. Na-secured na kita siya, deposited with Christ, who is the intimate, may intimate kita nga relasyon na sa iya. Luhol kita sa kagahon, pangamuyo, motohambal sa sermon. There is a place nga dapat naton maka-communicate kita sa Ginoo. May lugar kita yun. No? And as all wisdom, no? Sa kaalam, naghatag sa knowledge, aratanan kay Christ. Reside in Christ. No? Your life is hid with Christ. Aratanan sa iya. So, kita nga mga tumulo, a new life is stored up in Him. Ara na sa iya tanan. Ang siningon sina nga aton kabuhi na belong na spiritually sa heavenly realm, pakadto na tayo palangit. Ang aton direksyon niya, why na sang iban pang direksyon langit na gidjayam. Why na? Kung ano gi mamatabo sa aton, piho langit tayo. So Jesus is in intimate relationship sa aton with God the Father. So are we. So kita nga iya nga mga tumulo. So therefore, we should seek these matters and our interest on things above because our life is hid in Christ. Okay, sa verse 5, ano na notice yun da? Mortify. Okay? Tanawa dyan da sa verse 5. Anong mortify siya na? Put to death. It refers aton old nature. Mortify. Paul urges us to put to death ang tanan nga mga butang nga sa diin hindi makapahimaya sa iya. Kaya hindi kita mangin efektibo tuod. No? Ang tanan nga butang hindi makapahimaya sa iya. Put to death all sins residing on our bodily members, on our body members. Sino to? Ang presensya sa laara. So dapat put to death. Tanawabla sa verse 3 bla. Kung anong hambal yun sa verse 3. Gina. Your life is hid with Christ. So therefore, ang life mo is hid with Christ. You are dead with Christ. Put to death ang mga old ngara sa aton. Nga hindi makapahimaya sa Ginoo. Okay? Then dira sa verse 10, ano siya? Put on the new man. So ara na, gibutang dira sa verse 10. Bago na. New creation. If you are being Christ, you are a new creation. Put on the new man.
No? We become after sa aton conversion, ano sila nga, we possesses a new nature. Kabalo kita sini. Reminder man lang ni sa aton. Agod mabalik kita sa pinaka, back to basic tawag. Ano bla kita ha? Ang aton kabuhi. Ang aton nga values, aspirations, ang aton bag-o nga palananawon sa aton kabuhi. Okay? This new man is constantly being renewed. Constantly being renewed. Renewed. Although outward naton gina-deteriorate kita physically, but inside it's being renewed day by day. Nagapabakod sa aton susunod. Renewed or developed until we attain inang maturity ng knowledge of the God who created us. The more we know and understand sa aton Ginoo, the more we will be like in God's character and conduct. So na, inang kakaabot sa aton nga problema, part na siyang iyang process. Agod nga mabakod kita. Aton nga mga balatian, aton nga mga part na siya. Kamuman, may ara kitang nabatsyag, ang iban nga tao nakakita sa aton nga may mga butang kita nga may mga difficulties kita sa aton kabuhi, may mga trials kita sa aton kabuhi, nangin ihimplo kita sa iban. Kung ano ang aton reaction nila. Because Christ is all, sa verse 11, Christ is all, that is, He is everything and He is what matters to us. Amo ang aton Ginoo. No matter kung anong aton nabatyagan sudong kiti. Di lang kita may balatian man, may nabatsyag man ta, may mga problema man ta sa aton panimalay, no? But nagahatag sa aton nga pagkapadayon kita, padayon if kung madumduman naton ini, kung ano kita bala subong kay Kristo Jesus. Christ is in all, that is, He dwells in all believers aton kagsay. Ara siya. So put on. Literally, dress oneself. Put on. Kabalo na ta sina. Una ko nga na tunan sa Sunday school, ginimalipatan na put on kag put off ni. Now here is need a metaphor, means to take on or assume certain virtues and qualities. Good line ni, pero sa bugay gilang sa Ginoo nato nimo. And bowels, ano ina siya? Bowels of mercy. Anong aton put on? Bowels of mercy means heartfelt compassion. Hindi kay pakulahaw. Kiti mabalaan ta man akong pakulahaw. Tot, mabatyagan na sang tao kung hindi sincero ang aton pagtanaw. No? Heartfelt compassion. Amo na dapat makita sa aton. No? Bowels of mercy, heartfelt compassion. And there's a verse 13. Verse 10 tagina. Verse 13, siningada. Forbearing and forgiving. Datama sa finally, datama tapos. So verse 13, pwede makuha sa verse 13, ma'am. Datama sa forbearing one another and forgiving one another. No, umugin ang dapat. As believers, kita mga tumuloo, developing these virtues, we must be forbearing and forgiving towards fellow church members. Doon, hindi kita perfecto, may mga butang kita nga na sige lang. Forbearing, batason, magulutod kita sa Ginoo. Forbearing towards fellow members or fellow believers, brothers and sisters. Because dira we cannot avoid for some flaws. Di natin ma-avoid. Kabalo si Pablo sila. May mga deficiencies and weaknesses kada isa-isa sa aton. Intindihan ay lang. Forbear one another. Therefore, siya, the need of forbearance and forgiveness
Ano dason? Basic balik, gugma. Gugma. Love. Because ang love is a bond of perfectness. Love is the crowning grace, completing the list sa ina nga virtues. Di kun way gugma no na karon. Di bla basic. Intensify the biblical basic. Isa na gugma. Guro amo na dason naton nga team guro next month, di ba? So that requires amo na perfectness of spiritual maturity. As a bond, it binds all other virtues together in harmony and unity. Amo ang love. Kag makahatag sa aton sang kalinong. Even sa aton prayer, makabati kita sa mga problems, concerns ang aton mga kauturan. If there is love, apektado kita. Sa makasiling pag iba naton nga mga member sa family naton, bayan na blas lama, bayan na sila pa. Anong utod na sa Ginoo? Lain ang mag-ulutod niya sa physical, sa spiritual, sa aton. Layo gid yan. Because natawag nga gugma, love. Okay? So, matindog kita palihog. Loving Father, Lord, inpahayag mo naman sa amon Ginoo ang imo mensahe sa sining adlaw pag sa imo alagad. Kabay, Lord, nga makahatag sa amon Ginoo sang makahatag sa amon Lord sang bugat pagid Ginoo nga makapalapit kami sa imo. Concern sa amon mga utod, yes Lord, they are not perfect, we are not perfect, pero Ginoo ang importante Lord nga panumdumon namon nga we are a new creation. Ikaw makahatag sa amon sang bugay nga maintindihan. Agud Ginoo nga amon pag-istorya kapag tubang sa imo Ginoo sa trono sa imo bugay. Upod sa balaan nga espiritu nga nagagiya sa amon, empower us. Kabaloy kami Lord nga initanan hindi ini aksidente kundi may mga katuyuan ka Lord. Nga makatipon kami nga madala sa amon mga lulan, magadala sa amon mga concerns. Dala ang pagpasalamat Ginoo sa tanan-tanan nga bugay. Kay kabalo kami Lord nga wala kaya Lord nagakatulog. You are not slumber or sleep. Kag-ara agid permis amon kay amon ang imo promisa nga hindi mo kami papabayan. Will never leave us nor forsake us. Thank you, good Lord, in Jesus' name. Amen and amen.